Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At maya-maya, bumalik na ang isang sundalo ng South Cloud na may dala-dala isang kabayo. At mabilis ito nagtungo kung saan nakatayo si Queen Zilong at ang isang sundalo ay yumuko at sinabi, Empress Queen Zilong, ito na ang iyong kabayo. Maaari na kayo sumakay ng dahan-dahan. Sabi ng isang sundalo, at si Queen Zilong ay walang imak. At ito ay dahan-dahan sumampa sa kabayo. At bago niya palakadin ang kabayo ito ay nag-iwan ng isang mensahe. General Very, ang mga elixir ay wag mo kakalimutan at ang binatilyo kasama ang kanyang pamilya ay iyong asikasuhin. Nang ayos, sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni General Very, ito ay yumuko at sinabi, huwag ka mag-alala mahal na Empress Queen Zilong. Ako na bahala sa darating mong panauhin. Ngayon ay ako ay magtutungo muna sa mga alchemist para kumuha ng mga elixir na iyong magagamit mahal na Empress. Sabi ni General Very, at si Queen Zilong ay hindi na umimik at dahan-dahan niya pinalakad ang kabayo papasok ng imperyo ng Westrington. Patungo sa kanyang kaharian. At si General Very ay nakatingin kay Queen Zilong habang ito ay patungo sa kanyang kaharian. At si General Very ay napabulong. Ano kaya talaga ang totoong nangyari sa mahal na Empress? Kung ang mga tulisan lang ang kanyang nakalaban. Hindi ito basta-basta mahuhuli ng ganun at ang isang binatilyo pa ang nakatulong para siya ay makatakas. At ang kanyang primordial spirit ay sobrang hina ngayon. Sa tingin ko bago niya nakasalubong ang mga tulisan na iyon, ay may nararamdaman na ito sa kanyang primordial spirit kaya hindi siya lubos na nakalaban sa mga tulisan kaya siya ay nabihag. Malalaman ko ang totoo mamaya sa binatilyo na darating mamaya dito. Sabi ni General Variety sa kanyang sarili. At ito ay naglakad na papasok ng imperyo ng South Cloud. At tumungo sa direksyon kung nasaan ang silid ng mga alchemy. Upang kumuha sa mga ito ng mga elixir na kinakailangan ngayon ni Queen Zilong. Sa pagdating ni Queen Zilong sa kanyang kaharian, sinalubong siya ay ng ilang mga kasambahay. Mahal na Empress maligayang pagbabalik. Nasaan ang mahal na reyna? Tanong ng kasambahay. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay tamad na magsalita dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman sa mga oras na ito. Siya ay pilit na nagsalita. Ang mahal na reyna ay naiwan sa imperyo ng Westrington. Maari ba kayo magdala ng makakain sa aking silid? Sa aking silid na lang ako kakain. Ako ay nakakaramdam na ng gutom. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng kasambahay. Sila ay tumugon at sinabi, masusunod mahal na Empress Queen Zilong. At si Queen Zilong ay naglakad na sa kanyang silid. Ilang minuto ang lumipas si General Very ay nagtungo na din sa kaharian ni Queen Zilong ito ay may dala-dala mga elixir. At sa kanyang paglalakad sa hallway ng kaharian ni Queen Zilong, nakasalubong niya ang mga kasambahay na may dala-dala mga pagkain. At ang mga kasambahay ay yumuko at binati si General Very. At sinabi, kayo pala General Very. Nang marinig ito ni General Very siya ay nagsalita at sinabi, saan nyo dadalin ang mga pagkain na inyong daladala? Sabi ni General Very nang marinig ito ng mga kasambahay. Sila ay sumagot, General Very dadalin namin ito sa silid ng mahal na Empress Queen Zilong. Kanina sa kanya pagdating, siya ay nag-utos sa amin na, at sinabi sa amin na siya ay nakakaramdam ng gutom ngayon. At ang kanyang mga kasuotan ay sobrang dumi.
Hindi ba nakakain ng sapat ang mahal na Empress sa ginanap na seremonya sa Westrington? At bakit sobrang dumi ng kanyang damit? At ikaw General Very ano ang iyong dahilan upang magtungo ka sa loob ng kaharian? May nais ka din ba? Kung may nais ka ipagawa ay aming susundin. Sabi ng mga kasambahay. Nang marinig ito ni General Very ito ay nagsalita at sinabi. Huwag na kayong mag-alala kay Empress Queen Zilong. Nakausap ko naman siya kanina. Okay lang daw siya, kailangan niya lang magpahinga. At kaya ako nandito ay nais ko sana dalan ang mga elixir na kanyang pinakwa sa akin kanina. Sabi ni General Very nang nakangiti. Nang marinig ito ng mga kasambahay sila ay nagsalita at sinabi. Kung ganon, kami na lang ang magdadala sa mahal na Empress Queen Zilong ng mga elixir na kanyang kailangan. Pupunta naman kami sa kanya para dalan ang mga pagkain na ito. Abot mo na sa akin ang mga elixir na iyan. Sabi ng isang kasambahay. Nang marinig ito ni General Very, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, nakakahiya naman, ngunit kung nais mo talaga, ito, pakibigay na lang sa mahal na Empress Queen Zilong ang mga elixir na iyan. At ako ay babalik na sa labas, dahil baka may dumating na panauhin si Empress Queen Zilong ngayon. Ito ay kanyang binilin sa akin kanina sa pagdating niya sa ating imperyo. Kaya maiwan ko na kayo mga magandang kasambahay sa kaharian ni Empress Queen Zilong. Nang marinig ito ng mga kasambahay sila ay labis na namula ang mga muka at tumingin kay General Very habang ito ay naglalakad palabas ng kaharian ni Queen Zilong. Ang isang kasambahay ay nagsalita at sinabi, napakakisig talaga ni General Very. Hindi lang iyon, ang kanyang amoy ay napakabango. At ang kanyang tinataglay na kagwapuhan ay sobrang nakakamangha. Sabi ng isang kasambahay. Nang marinig ito ng ilang mga kasambahay sila ay sumimangot at sinabi. Halika na, baka inaantay na ni Empress Queen Zilong ang mga pagkain na ito. Napaka-heret mo talaga. At ang mga kasambahay ay tumungo na sa silid ni Queen Zilong. At maya-maya, nakarating na ito sa silid ni Queen Zilong. At sila ay dahan-dahan na kumatok at sinabi. Mahal na Empress Queen Zilong. Narito na ang mga pagkain na pinahanda mo sa amin. Mahal na Empress Queen Zilong. Naririnig ni Queen Zilong ang mga boses ng mga kasambahay sa labas ng kanyang silid, at ito ay dahan-dahan tumayo sa kanyang pagkakaupo. At tumungo sa pinto ng kanyang silid at dahan-dahan binuksan ang pinto. Sa pagbukas niya sa kanyang pinto ito ay nagsalita. Ipasok niyo na ang mga pagkain na iyan at maaari na kayong lumabas. At napansin niyo ba si General Very? Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng mga kasambahay. Mabilis sila nagsipasok at binaba ng dahan-dahan ang mga pagkain sa maliit na lamesa sa silid ni Queen Zilong. At ang isang kasambahay ay nagsabi, kanina mahal na Empress Queen Zilong, bago kami makarating sa iyong silid, nakasalubong namin si General Very, at siya ay may pinapaabot sa inyo na mga elixir. Ito ang mga elixir mahal na Empress Queen Zilong. Inaabot ng isang kasambahay ang elixir kay Queen Zilong at ang isang kasambahay ay nagpatuloy magsalita at sinabi. Mahal na Empress Queen Zilong. Ayos lang ba kayo? Bakit kailangan nyo ng elixir? At sinabi ni General Very na may darating daw kayong panauhin. Sino ang darating? Kailangan ba namin maghanda ng madaming pagkain para sa iyong panauhin? Sabi ng isang kasambahay. Nang marinig ni Queen Zilong ang lahat ng sinabi ng kasambahay. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi, maaari na kayong lumabas, antayin nyo na lang ang utos mula kay General Very. Kung kayo ay maghahanda ng pagkain para sa aking panauhin. Nais ko nang kumain at para ako ay maligo na at makapagpahinga. Iwan nyo na ako sa aking silid. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng ibang kasambahay. Agad-agad nilang hinayla ang kanilang isang kasamahan na maingay at mabilis itong lumabas sa silid ni Queen Zilong. At ang mga kasambahay ay nagsalita. Napaka-daldal mo talaga. Wala sa mod ang mahal na Empress Queen Zilong. Hindi mo ba iyon napapansin? Alam mo naman ang pag-uugali ng mahal na Empress Queen Zilong. Ipapahamak mo pa ang iyong sarili. Halika nga, bumalik na tayo sa ating mga silid. Ikaw talaga napaka-daldal mo. At ang mga kasambahay ay nagtungo na sa kanilang mga silid. At si Queen Zilong ay dahan-dahan umupo sa harap ng maliit na lamesa sa kanyang silid at ito ay kumain na. Habang nakain si Queen Zilong ito ay nag-iisip. At siya ay napasabi. Kailangan mamatay ang dado na iyon.
Kailangan siyang mamatay sa mga kamay ng assassin sect. At kailangan ay magtagpo ang kanilang mga landas. Dahil kung hindi mangyari ang aking pinaplano, baka maisip ng mga assassin sect lalo na ang kanilang sect master na si Sect Master Marvin, na ako ang may gawa ng pagkawasak ng kanilang lungsod. Dahil sa aking pag-alis sa kanilang harapan sa loob ng silid hapagkainan sa kaharian ni Daryl. Ako ay nakapagbitaw ng pagbabanta sa Sect Master ng Assassin Sect na si Sect Master Marvin. At sa kanyang kapatid na babae na nakasuot ng maskara. Kung maisip nga nila na ako ang may gawa nito, baka sila ay magtungo sa pamilya ni Daryl lalo na kay Daryl at sabihin ang aking ginawa sa kanilang sekta at sa lugar nila. Malaking problema ito para sa akin lalo na sa aking imperyo at mga nasasakupan. Tuldok, sa tingin ko naman hindi kami sisalakahin ng ibang mga imperyo na ngayon ay kapanalig na ng assassin sect. Ngunit baka ang aming mga kasunduan para sa aming mga kalakal na makipagpalitan ay itigil nila. Napakalaki ang mawawala sa aming imperyo pag nangyari iyon. Kailangan talaga maisip nila Sect Master Marvin ng assassin sect na ang may gawa ng pagkawasak sa kanilang lungsod at pagkamatay ng daan kasundaluhan nila at ibang mga inosente nila mamamayan. Ay ang mga tulisan ang may gawa nito, sabi ni Queen Zilong. At si Queen Zilong ay hindi mapakali sa mga oras na ito. Ay agad-agad niyang binitawan ang pagkain niya. At ito ay nagsabi, wala na akong gana kumain. Nawala na ang aking pagkagusto. Kailangan ko na makaligo. At si Queen Zilong ay kumuha ng 2 elixir at ito ay kanyang ininom. At ito ay nagtungo na sa kanyang silid paliguan at ito ay nagkabkab sa malamig na tubig. At si Queen Zilong ay dahan-dahan pinaikit ang mga mata habang siya ay nakakabkab sa malamig na tubig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!